Stop using WordPress. So, as someone na matagal nang gumagawa ng websites, lagi akong tinatanong nito, Charlie, what should I use to build my own website? Should I use WordPress or are there any alternatives out there that might be better for me? Basically, sa video na to, gusto kong pag-usapan kung bakit hindi WordPress ang best platform para sa karamihan. I-share ko yung reasons kung bakit. Kasi personally, ang dami ko na rin naging problema sa WordPress dati. Mas complicated siya kaysa sa inaakala ng iba. Tapos, i-explore din natin yung ibang paraan para makagawa tayo ng sobrang ganda at professional looking na website. Now, syempre, walang iisang platform na pinaka-the best para sa lahat. Depende pa rin yan kung anong klaseng website ang gusto mong gawin. So, i-cover natin yung iba't ibang industries at niches and basically, isa-isahin ko yung mga WordPress alternatives na pwedeng magpagaan ng buhay nyo. Unahin na natin, bakit nga ba para sa akin hindi bagay ang WordPress sa lahat? At kung bakit personally, nililipat ko na yung ibang sites ko from WordPress papunta sa ibang platform. Yung first reason, ang hirap niya talagang aralin. Matagal na sa market si WordPress, as in sobrang tagal na. Pero yung interface at kung paano siya gamitin, halos hindi naman nagbago. Pero kahit ganon, mahirap pa rin siyang matutunan. I mean, ang tagal ko nang gumagawa ng websites, pero hanggang ngayon nahihirapan pa rin ako sa WordPress. Lalo na sa dami ng plugins, SEO tools, at yung mismong pag-design ng website. Ang dami mong kailangan intindihin. At honestly, nakakalito talaga. Para sa karamihan ng tao na gusto lang gumawa ng website, sobrang overkill si WordPress. Kung seryoso ka talaga matutunan siya, kailangan mong maglaan ng sobrang daming oras para manood ng tutorials, magbasa ng articles, at mag-practice on your own. At para sa karamihan, parang hindi na worth it yun. Hindi na siya practical. Kung ang goal mo lang naman ay gumawa ng personal website tulad ng blog, portfolio, or resume site, naniniwala talaga akong hindi mo na kailangan pang aralin ng WordPress. Ang dami pang mas okay na paraan para magamit mo yung oras mo. Kahit pa business website ang gagawin mo at gusto mong gumamit ng WordPress kasi may nagsabi sa'yo na most people use it, which is totoo naman, kailangan mo pa rin gumastos ng maraming oras at mental energy para aralin si WordPress at i-apply yon sa actual na paggawa ng site mo. Isa to sa pinaka-main drawbacks ko sa WordPress. Kasi oo, ang dami mong pwedeng gawin sa kanya. Ang dami niyang features at kaya mo talagang gumawa ng super ganda at solid na website. Pero yung time at skill na kailangan para makagawa ng ganong klaseng site, parang hindi na realistic para sa karamihan ng mga tao. Next is, kung may alam ka na sa WordPress, alam mo rin siguro na merong daang-daang libong plugins sa plugin store. Marami sa kanila ay free, tapos meron ding may bayad. Pero ang problema sa mga plugins na to, kahit sino pwedeng gumawa. Ang daming low quality. May mga plugin na inaabandona na ng developers, tapos kailangan mo talaga mag-ingat pagdating sa security. Ang daming hindi compatible sa isa't isa. At kapag nag-upgrade ka ng isa, kailangan mong i-check kung gagana pa rin lahat ng ibang plugins. At oo, pwedeng maging malaking sakit sa ulo talaga. So kahit na halos lahat ng functionality na gusto mo sa isang website ay pwedeng makuha gamit ang plugins, ang downside ay sobrang dami nilang pagpipilian. At marami sa kanila pangit talaga. At kahit pa yung mga highly rated na plugins, minsan nakakairita pa rin silang gamitin. Which brings me to the point na ayoko rin sa WordPress, yung maintenance. Kapag may WordPress website ka, parang lagi kang may kailangan i-usin or i-update. Halimbawa, kapag naglabas ng bagong update yung developer ng plugin, kailangan mong i-update yon. Minsan, kailangan mo rin i-update yung PHP version ng website mo. May mga times din na kailangan mong mag-install ng bagong theme updates. At yun na nga, lahat kaming WordPress users, tuwing naglo-login kami sa dashboard, lagi kaming kinakabahan pag may lumalabas na upgrade needed notice. Isa pa sa mga malaking concern ay yung security ng WordPress websites. Kung pupunta ka sa kahit anong WordPress site at idadagdag mo sa dulo yung /wp-admin, tapos i-enter mo, mapupunta ka agad sa login page ng dashboard nila. At from there, ang tanging pumipigil na lang sa ibang tao para makapasok sa dashboard ay username at password. Oo, may mga premium plugins na pwedeng i-install para maglagay ng two-factor authentication, pero sa totoo lang, karamihan ng users wala nito. Kaya hindi rin ganoon kahirap pasukin. Lalo na dahil karamihan ng tao, ang username nila ay literal na admin. So basically, alam na agad ng hacker yung username. Ang kailangan na lang nila hulaan ay yung password. Sunod naman ay bilis. Oo, may mga WordPress websites na sobrang bilis. Pero usually, gawa yun ng mga professional na talagang marunong mag-optimize para bumili. Para sa karamihan ng gumagamit ng WordPress, wala talaga silang idea sa ginagawa nila. Kaya usually, mabagal talaga ang WordPress website nila. The more na nag-install ka ng plugins, mas mabagal ang website mo. Kaya kung hindi mo alam kung paano bawasan ng bloat or sobrang daming laman ng site mo, then ayun, posibleng maging sobrang bagal talaga yung site mo gamit ang WordPress. At yun ang isa sa mga worst things na pwedeng mangyari sa website mo pagdating sa performance at search result. Gusto ko lang din i-mention na itong video na to ay para talaga sa mga hindi techie. So kung isa kang web developer or programmer or marunong ka talagang gumawa ng websites at ginagawa mo ito para sa client, then yes, magandang option pa rin talaga ang WordPress para sa'yo. May dahilan kung bakit malaking porsyento ng website sa internet ay gawa gamit ang WordPress. Kaya sa paggawa ko ng video na to, hindi ko sinasabi na pangit ang WordPress para sa lahat. Kasi hindi naman talaga. At kung technical ka talaga, mapapansin mong ang daming limitations ng mga website builders na pag-uusapan natin dito sa video. At sigurado, may inis ka sa mga yun. Pero kung beginner ka lang or intermediate level, masasabi ko na mas magugustuhan mo siguro ang buhay mo kung gagamit ka ng ibang platform. At pagdating sa alternatives, ang daming sobrang gandang options ngayon. As in seriously, sa mga nakaraang taon, sobrang nag-i-improve na ang quality ng ibang website builders. Ginagamitan na nila ng AI, ang dami ng magagandang templates na professional ang dating, at sobrang dali na lang gumawa ng magandang website. So para sa karamihan ng mga nanonood ng video na to, kung hindi ka man techie at ayaw mong gumugol ng sobrang daming oras
class para lang matutunan kung paano gamitin ang WordPress at gusto mo lang naman gumawa ng isa or higit pa na maganda at maayos na website na hindi ka mababaliw sa stress, then bagay sa'yo ang karamihan sa mga website builders. Ang recommendation ko, kung gusto mo lang ng website, ayaw mong gumastos ng malaki at hindi mo naman kailangan ng sobrang complex na features, para sa akin, ang Hostinger website builder ang pinaka-favorite ko. Kasama na agad yung website builder nila sa kahit anong paid plan. Yung mga plans nila sobrang mura per month. At kung gagamitin nyo yung link sa baba at i-enter nyo yung code na Charlie Chang sa checkout, makakakuha pa kayo ng mas malaking discount. Sobrang feeling ko tinodo talaga ni Hostinger pagdating sa design ng website builder nila. A few years ago, hindi pa ganun ka-impressive. Pero this past year na ginagamit ko siya, sobrang solid na. Pwede ka na nga mag-design ng website gamit ang AI in just a couple of minutes. Ang dami nilang professionally designed templates as in sobrang dami. So kung ang goal mo ay gumawa ng resume website, portfolio, blog, or kahit website para sa small business mo, this can be a super solid choice. Totoo, kaya mong bumuo ng full website in under an hour gamit ang website builder nila. At yan guys ay imposibleng magawa sa WordPress. Isa pang okay na option ay si Wix Website Builder. At again, dati hindi talaga ako fan ng Wix, pero recently sobrang nag-improve siya. Kaya ngayon masasabi ko na recommended ko na rin siya. Ang only downside kay Wix ay medyo mas mahal siya kumpara kay Hostinger. Kaya kung tipid ka at ayaw mo talagang gumastos, hanggat maaari, si Hostinger talaga ang pinakamurang option. Pero kahit ganun, sobrang solid naman na premium website builder ni Wix. Kaya baka swak pa rin para sa maraming tao. Very similar din siya kay Hostinger website builder. Pwede ka rin mag-design at mag-build ng website gamit ang AI. At sobrang dami nilang well-made na templates. Yung website builder nila sobrang dali ring gamitin. Masasabi ko na medyo less easy to use siya compared kay Hostinger. Pero isang bagay na sobrang cool kay Wix ay sobrang dami nilang apps na pwede mong i-install. Gawa to ng third-party developers at makakadagdag to ng maraming functionality sa website mo. Okay din si Wix kung ayaw mong gumuhugol ng sobrang daming oras sa paggawa ng site mo. At gusto mo ng platform na pwede mong dagdagan ng features in the future. Isa pang website builder na super favorite ko ay si Squarespace. Ginagamit ko siya ngayon para sa photography website ko. At ayun, all-in-one website builder talaga siya. Reliable na reliable tong platform na to, sa tagal ko na siyang ginagamit. Again, mas mahal siya kumpara kay Hostinger, pero halos same price range kay Wix. Ang maganda kay Squarespace, sobrang dami nilang templates na magaganda. At yung website builder nila, sobrang dali ring gamitin. So in fairness, kahit anong piliin mo sa mga options na to, hindi ka talo. Ngayon, yung mga sinabi kong recommendations ay para sa general websites lang. Pero kung ang goal mo ay gumawa ng mas specific na bagay tulad ng e-commerce store, course platform, or iba pang mga ganun, may mga mas bagay talagang platforms na specialized para sa mga ganong klase ng websites. Unang-una dyan ay e-commerce. So kung plano mong gumawa ng e-commerce store, pwede mo yung gawin sa WordPress, Hostinger, Wix, Squarespace, lahat ng yan. Pero kung gusto mong gumawa ng dedicated na e-commerce site para sa business mo, yung platform na halos ginagamit ng lahat ay Shopify. At sobrang sikat siya for a good reason. Siya talaga ang pinaka-powerful na e-commerce website builder out there. Kaya kung ang goal ng website mo ay talagang magbenta ng products, para sa akin Shopify talaga ang pinaka-best na choice. Meron din silang drag and drop editor na sobrang dali gamitin. Madami rin silang free templates na pwede mong gamitin. At kung gusto mo, pwede ka rin bumili ng templates. At kung ako ang gagawa ng e-commerce shop ngayon, Shopify talaga ang pipiliin ko. Nagamit ko na rin si Shopify for many years para sa clothing brand ko. At wala talaga akong masabi kundi puro good things about sa experience ko sa kanila. Ngayon, kung ang goal mo naman ay magbenta ng course, marami talagang iba't ibang course platforms out there. Pwede ka rin gumamit ng WordPress at mag-install ng course plugin. Pero para sa akin, ang pinaka-favorite ko ay si Kajabi. Ginagamit ko na si Kajabi para sa lahat ng courses ko simula pa noong 2020. At sobrang gusto ko talaga sila. Yung plan na gamit ko ngayon ay yung may option na magkaroon ng 3 websites hosted sa Kajabi. Kaya ngayon, meron akong charliechang.com, sidehustlemastery.com, at hustleclub.co. Lahat ng yan gamit ng Kajabi. At super optimized talaga sila para sa mga online courses. Kung gagawa ka ng website na nakafocus sa pagbebenta ng online course, meron kang options like Kajabi, Podia, at Teachable. Pero walang duda, kung gusto mo ng best all-in-one platform, si Kajabi talaga yun. Hindi nila to public na pinopost, pero pwede kang makakuha ng exclusive 30-day free trial kay Kajabi. May kita mo yung link sa baba at ayun, pwede mong itry si Kajabi ng risk-free for 30 days. Hindi lang basta pag-host ng multiple courses ang gamit kay Kajabi. Pwede mo rin siyang gamitin para buuin yung website mo, gaya ng ginawa ko. Pwede mo rin siyang gamitin para gumawa ng funnels, landing pages, at pati na rin sa buong email marketing mo. So oo, all-in-one platform talaga siya. Kaya rin siya mas mahal kumpara sa ibang options, pero para sa akin sobrang worth it talaga. At finally, kung ang goal nyo ay gumawa ng website para sa business nyo, isa pang website builder na super marerecommend ko ay si Webflow. Ginagamit namin siya ngayon para sa Pair.su site. Yun yung overseas recruiting business namin. With Webflow, kaya mong gumawa ng sobrang professional looking na website na sobrang dami ang functionality. Medyo challenging lang talagang matutunan si Webflow. Pag tinignan nyo yung mismong website builder nila, obvious na mas technical siya. Kaya hindi ko siya marerecommend sa mga gusto lang gumawa ng normal or simpleng website. Kung meron kang startup website at gusto mo ng super linis at custom designed na site, then si Webflow talaga ang pwedeng maging best choice. Sobrang happy ako sa kinalabasan ng website namin. Lahat yon ay custom design sa Figma, tapos in-import namin papunta sa Webflow. So ayun, gaya ng sabi ko, medyo technical talaga siya. At kung beginner ka pa lang, hindi ko talaga marerecommend na gamitin mo si Webflow. So ayan, as you guys can see, ang dami talagang alternatives
alternatives out there. At kung gusto mong gumawa ng website, hindi mo kailangan mag-stick kay WordPress lang. Yes, WordPress is still an amazing platform. Gagamitin ko pa rin siya para sa ilan sa mga websites ko. Pero para sa karamihan ng websites at para sa karamihan ng tao, hindi na talaga siya practical. Huwag niyong isipin na kailangan niyong gumamit ng WordPress just because lahat ng tao ay gumagamit nito. Gaya ng nakita niyo sa video na to, sobrang daming alternatives. At yung mga website builders ngayon, sobrang nag-improve na these past few years. Kaya masasabi ko talaga na highly recommended ko lahat ng platforms na nabanggit natin today. And to be honest, hindi ka na talaga magkakamali sa kahit alin sa kanila. Ulitin ko lang, kung gusto mo ng pinakamura at probably best option para sa karamihan, I'd say go with Hostinger na lang. Gamitin nyo yung link sa baba at i-enter nyo yung code na Charlie Chang para makakuha pa ng mas malaking discount. At oo, makakagawa ka ng up to 100 different websites ng sobrang mura lang per month. Sana nakatulong sa inyo ang video na to at kung hindi pa kayo nagsisimula sa paggawa ng website nyo, gusto ko lang sabihin na simulan nyo na. Hindi kailangan maging perfect agad yung website, ang importante mag-start ka na. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, don't forget to hit that like button at mag-subscribe na rin for more content like this. Magawa ko ng videos about entrepreneurship, personal finance at investing. At ang goal ko lang talaga ay makatulong sa inyo para maging financially successful kayo habang bata pa. Maraming salamat sa oras nyo at takits tayo sa next video. Peace!